ating lahat. Muli, bigyan po natin ng malakas na palakpakan. Kung kayo po ay medyo galing sa malayo, bago mo karating dito, may mga malalaking simbahan po na nagdudulot po ng malaking traffic because our friends na Catholic po ay nagse-celebrate po sila ng Sunday o Palaspas. Ano po, yan po yung triumphal entry ng ating Panginoon. Sila po ay nagse-celebrate ng triumphal entry, but we are celebrating victory. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. We all know that the month of April is a month where we remember the great sacrifice of our Lord Jesus Christ at the cross of Calvary. Yung Calvary po, yung cross ng Calvary, iba po ang pagtingin natin sa kasalukuyan. Just to remind you, iba po ang pagtingin natin ngayon sa kasalukuyan kaysa po sa pagtingin sa panahon po ng ating Panginoong Kristo. Ang tingin po natin sa cross ay tagumpay para sa ating lahat, subalit sa panahon po yan, na iyan ay sumpa. Alam niyo po ba yun? Pag ikaw po ay pinako sa cross, ikaw ay taong isinumpa. Ang krus po ay isang lugar ng kahihiyan. Samantalang sa kapanahunan po natin, ay sigaw ng tagumpay ang naririnig po natin. So, balikan po natin yung mga pangyayari sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo para lang mas lalo po natin ma-appreciate yung kaligtasan na meron po tayo. Of course, ang buwan po ng Abril kung saan ang iba po, yung mga estudyante ay nagse-celebrate na dahil makakapagpakasyon na sila. Di ba? O yung iba naman ay nag-i-schedule na kung saan mga beach pupunta. Naliligo sila, nagsisipin sila. Okay. Pero ngayon po, mga kapatid, sa panahon po at sa oras po na ito, lingunin po natin ang nakaraan na kung saan sa panahon po natin ay celebration. Pero sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay isang sumpa at malaking kahihiyan. Nalisinsa na kapatid, ikaw ang nandoon. Tingnan po natin ang aktual na nangyayari o nangyari sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dyan, Calvary means an experience of usually intense mental suffering. That is Calvary. Tingnan niyo po sa dictionary, sabi po doon, Calvary means an experience of usually intense mental suffering. I think most of us, naka-experience na po na tayo, naka-experience na po tayo ng mental suffering. Yung bang kahit pinikit mo na yung mata mo, nararamdaman at nakikita mo pa rin yung suffering sa buhay mo. Nakalapagan isipin mo, alam ko pag Kristiyano, hayahay na ang nagkakamali na kapatid. Pag born again ako, hayahay na ang buhay. Kahiran-hiran na lang, sabi ko. Relax na lang, chill na lang, hindi po ganun. Kapatid, kapag gusto mo ng isang tagumpay, siyempre dadaan ka muna sa iba't ibang laban. So, wala naman pong tao na meron po siyang belt ng IBF champion pero hindi siya nag-boxing. Di ba? So lahat po yun ay maraming training, suffering, pains na pinagdaanan bago niya nakamit yung kanyang belt, yung kanyang medal, yung kanyang trophy. Kahit po yung mga sumasali sa mga patimpalata, sa mga Miss Universe, pinaghiratan po nila yun bago sila nakarating doon. Iba't ibang kahihiyan ang kanilang pinagdaanan bago nila narating ang tagumpay. Mga kapatid, minsan po sa buhay natin, pinadadaan din po tayo ng Panginoon sa proseso. Just for us to appreciate how beautiful is victory when every person ay dumaan sa matinding training, sufferings. So sana po maintindihan natin lahat. So again, sabi niya, at the cross of Calvary in the hand of sinners and purposely for all of us, the sinners. This is one of the greatest story ever in the world history regarding sacrifice and salvation
for all who believe in Him. 1 Corinthians chapter 1, verse 8, for the preaching of the cross to them who perish foolishness, but unto us, sabi po ng Biblia, who are saved, it is the power of God. Amen po ba? Pwede ba natin palapakan ng Panginoon? Unto us, for the preaching of the cross is to them who perish foolishness, but unto us, who are saved, it is the power of God. Dapat po ma-appreciate natin lahat. Kahihiyan para sa iba, pero sa ating mga naligtas ay kapangyarihan ng Diyos. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay lubos ang nagpapakumbaba sa iyo po ng araw. Nagpapasiyasat po ng aming puso at isipan upang matagpuan niyo po kami nananapit sa inyo pong muling pagparito, muling pagbabalik. At nananabik sa pakikinig po ng iyong salita upang mapatatag at maging matibay ang aming pananampalataya. Panginoong Jesus, hayaan niyo po na sa aming pagkatuto ay makita po ang patuloy na pagbabago ayon po sa kapangyarihan ng Espiritu na tinanggap po namin lahat. Nang sa ganon, sa paglilingkod po namin, Panginoon, mas lalo po namin makita ang kadakilan ng aming Panginoon. Dahil sa anumang sitwasyon, sa anumang kalalagayan ng buhay, nakatingin po lagi kami doon sa krus ng aming Panginoon sa Kristo, kung saan tinanggap niya ang lahat ng kahihiyan. Ang kahubaran, nagpakumbaba siya, mailigtas lamang po kami. Salamat po Diyos sa iyong kabutihan sa umagang ito. We really appreciate how good and faithful you are, how loving and merciful you are in every one of us. We give you praise, Lord. We give you glory in Jesus' name. Amen. So if you have your Bible with you, please open with me in the book of Luke, chapter 23, verses 32 to 43. Luke, chapter 23, verses 32 to 42. Basahin ko po sa magandang balita. May dalawa pang kriminal na magnanakaw. Ibig sabihin yung kanilang magnanakaw, hindi lang sila basta akyat bahay. Okay? Luke 23 verses 32 to 43. May dalawa pang kriminal na inilabas ng mga tao upang patayin kasama ni Jesus. Ano yung purpose sa kanila? Patayin kasama ni Jesus. Sila ay palabas sa kulungan upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa isang bundok na tinatawag na bundok o Golgotha, pinako nila si Jesus sa krus, pinako rin ang dalawang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa naman sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Imagine, just to think of this. Matapos siyang ibilad sa kahihiyan. Matapos siyang huwaran sa harap ng maraming tao. Ang panahon po ng ating Panginoong Jesucristo ay malaki po ang pagkakaiba sa kapanahonan po natin. Sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, ang ikaw ay mahubaran ay malaking kahihiyan. Pero sa panahon po natin ngayon, mga hubad na sa Facebook, hubad na sa social media, nagmamalaki pa sila. Maglalaki at babae ngayon po sa social media, hindi po sila nahihiya. TikTok. Para matauhan. Pero sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, ewan po, sa panahon po namin, kami, sa panahon po namin, yung mga babae po hindi mo makita yung ibabaw ng tuhod. Ngayon hanggang hita. Sa panahon po namin, mahawakan lang yung kamay, ikakasal na. Ngayon nangyari na ang lahat, may anak na, wala pang kasal.
So magkaiba na dapat po nating makita. Magkaiba ang panahon noon at panahon ngayon. Eh basta mga panahon pa po kayo ng popong-popong. Vicente po ang mga kapanahonan po namin. Mga 70s. 60s. Noon po, sa social media o sa television, bawal po, nagkakaroon po ng mga kissing scene, sa mga pelikula lang po, sa television, ipinagbabawal po na magpakita po ng katawan. Sa panahon po namin, ngayon kitang-kita na lahat. Tuwag-tuwag pa. Noon po. Alam niyo, sana tayo po mga Kristiyano ay apektado ng ganitong po. Alam niyo, ang social media po kasi is conditioning our mind sa mga bagay na alam naman natin ang biblical. Kahit ngayon po yung biblical, ay unti-unti na rin po nilang binabago. Yung mga practices po ngayon, nakikita natin sa kalsada, sa lansangan, mamaya makikita po natin. Ngayon po, yung iba po naghahanda na sa mga penitensya kanilang ginagawa. Yung Pampanga po, ay inaayos na, dinilinis na po yung isang bundok po doon na po sa atin mga nagpapakako sa krus. Pero sa panahon po na yan, ang ipako pa sa krus ay isang malaking kahiyan. Pero ngayon, ang ipako sa krus ay isang kayabangan o karangalan po para sa kanila. And take note, sa panahon po na yan, si Kristo, nang ipako sa krus, wala pong kasalanan. At makikita po natin yan sa passage na meron tayo. Pero sa panahon po ngayon, sa amin po, ako, Bicolano po ako, mula pa sa Camarines, so kung ilang kilometers, more than 10 kilometers, lalakarin po yan ng mga nagpepenitensya hanggang Naga. Yung likod po nila, ginubuhitan ng blade. Tapos meron po silang mga 8 o 7 pirasong pinagtali-tali ng kawayan maliliit na gano'n. Meron po mga kadena yun, tapos may hawakan. Yun po yung pinapalog nila doon sa kanilang likod habang nakabalog po yung hawakan. Back and forth po yun, papuntang Naga. Pagbalik po ng Pasakaw, yung Pasakaw Marilisod po ay tabi po ng Naga dyan, harap ng Buria sa Naga. Pagbalik po nila, kung nabag ng katanghalian, kung saan yung kanilang likod ay dugo na ng dugo, lulub-lub lang po sa dagat yan. Pag-ahon yan, maglalaro na ng golf yan. Golf. Nasaan ang sakripisyo? So magkaiba po. Marami, sa Webes hanggang Biyernes, marami na pong naglalakad sa mga kilalang lugar. Ang Tipono, doon po sa Pangasinan, kung saan-saan mo, mga simbahang kilala, na mga nagpe-penitensya. Pero pagbalik, wala naman pagbabago yung nangyari balik sa ating Diyos. Gaano nga ba natin pinitingnan sa ating sa kapanahon? Bilang manumanan ng pagkakaya, apektado pa ba tayo noong totoong pangyayari o just nababayaan na natin? Dami nangyayari ba? Ba't yung inaangalahanin natin ang buwan ng atos? Mga kapatid, this is one of the greatest history ever in the world history regarding sacrifice and salvation for all who believes in Him. Okay, tuloy po natin. Anong verse na tayo? Verse 34. Okay. Pinaghati-hatian ng mga kawalang damit ni Jesus, sila'y nagpalabunutan upang malaman kung kanino mapupunta ang bawat kasukutan niya. Think of that. Yung bawat kasukutan ay pinaghati-hatian at may palabunutan kung kanino mapupunta. Ibig sabihin si Kristo ay nandun sa krus. Halos kubad po ang ating Panginoon sa Kristo. Just imagine that. Para lang alisin ang kahihiyan at kahubaran na dapat tayo nagdadanas. May ilang tao na pareho po ang kanilang kaisipan. Verse 35. Ang mga tao may nakatayo roon at nanonood habang si Jesus ay kinukot niya una ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, iligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. So naghahanap sila ng pagpapatunay. Pangalawa, nilaig din siya ng mga kawal. Nilapitan siya ng isa at inalok ng maasim na alak. Kasabay ng ganitong panunuya, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. So hindi po namin nakikita yung tunay na layunin ng ating Panginoon. Isinulat nila sa kanyang ulunan, ito ang hari ng mga Hudyo. Pangatlo, tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya.
Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo nga ang iyong sarili, pati na rin kami. Ngunit, pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusahan din tulad niya. Tama lang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit, ang taong ito ay walang ginawang masama. Ibig sabihin, walang kasalanan. Pero bakit siya nakatakot sa krus? Alam na natin lahat yun. At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. It's a simple word. Remember me when you are in your kingdom. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon din sa akin paradise. Sabi ng Panginoon, immediately, Jesus answered, today, not tomorrow, not saying, ay, punta ka muna doon sa Divine Word of God Church, attend ka muna ng prayer meeting, Bible study, discipleship training, attend ka muna ng Sunday service. Sabi ng Panginoon sa kanya, ngayon din, today, you will be with me in paradise. So makikita po natin, kung babalikan po natin yung parable about dun sa mga manggagawa, may umaga, tanghali, hapon, isang oras na lang, pare-pareho yung biyaya o grasya ibibigay sa kanila. Ay pwede naman pala, Pastor, bago ako mamatay, ay kilalanin ko muna si Kristo, maglimayon muna ako, mag-happy muna ako, pag malapit na ako mamatay, saka na lang ako magsasabi, Lord, remember me when you are in paradise. Pwede pala. Yun ay, kung papayag kang ipako muna kasama si Kristo. Yun ay, kung matimingan mong pag nabangga ka, buhay pa yung ulirat mo at makapagsabi ka pa, Lord, remember me when you are in paradise. Yun ay, kung may pagkakataon ka pa, paano kung wala? So, ang dami natin pwedeng makikita, pwedeng mangyari sa buhay ko natin pagdating po dito sa ating text o sa message. Coming from Luke chapter 23, verses 32 to 43. Our topic for today is the victory at the cross of Calvary. So, question, where is the victory at the cross of Calvary? Seeing Jesus Christ, our Savior, hang at the cross. Asa ng tagumpay? Katulad ng mga leader ng bayan, katulad ng mga ordinaryong tao, katulad ng mga sundalo, nakikita nila, tinutuya nila ang isang Kristo na hindi nila alam kung ano ang pwedeng idulot sa kanilang buhay. At kahit sa kapanahunan po natin, marami pa rin nagtutuya sa ating Panginoong Jesucristo, and hopefully, sa lugar po ito, sa umaga nito, walang pag-aalinlangan na alam natin kung ano at sino tayo sa harap ng Diyos. At sino siya para sa atin. Amen. So, sabi dito, there are 3 of them hanging at the cross. Same situation, same sentence, but different purpose. Tatlo po sila. Pare-parehong sitwasyon, physically, naghihirap po sila, nakahang sa cross, iisa ang sentensya sa kanila, sila ay mamamatay, o papatay doon sa krus sa Calvary. Pero ibang layunin kung bakit sila nandun. Maari yung dalawa magnanakaw, kaya sila nandun, o talamak na magnanakaw. Pero si Kristo, may ibang layunin kung bakit siya nandun. At yun ay biyaya para sa ating lahat. Pero sa kanya hindi sa akin po yun. So araw-araw sa buhay po natin, dapat po natin makita yung sitwasyon po ng ating Panginoon sa Kristo. Number 1, the blind, arrogant, and proud thief. Why arrogant? Why proud? Why blind? Kapag ang isang tao ay makasalanan, hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan. Hello? Na imbes na kilalanin yung nasa harap niya because he was blinded by sinful nature, sinful life.
Mga kapatid, ang kasalanan po ay nagbibigay sa atin ng pagkabulag sa grasya at biyaya ng Diyos. Nawa, araw-araw po sa buhay natin, hindi po natin matularan ang isang kasama ni Kristo kung sa cross sa Kalbaryo na nagsasuffer na meron pa rin pagmamalaki sa kanyang sarili. If you are the Christ, then save yourself. It includes. Instead of humbling himself before Christ, to the one who will save him, not in their situation, but their spiritual life, their soul. Mga kapatid, death sentence or penalty of their sinful life blinded this man with Christ. Because sinful nature always make us blind. May pastor, may tinanong ko akong pastor na nagpa-Bible study. About romance, sabi na, ang isang Kristiyano ay hindi na nagkakasala. Tinanong ko po si pastor, hindi na ba kayo nagkakasala? We know, every one of us, we are saved by grace, not by works. Amen po ba? Because we have faith in the Lord, tinanggap po tayo ng Panginoon dahil palataya tayo sa Kanya, ligtas tayo sa grasya. Nalulungkot po ako pagka parang ang isang teaching ay parang it's good to be true. Tell me, isang linggo lang, sabihin mo sa akin kapatid, sino ang tatayo dito na magsasabi sa akin, Pastor, Isang saan pa. 1 week, wala pa sa 1 day, tell me, I challenge you, tell me right now, bababa ako sa pulpito kung sabihin mo sa akin, hindi ka nagkasala sa pagkakas. Lahat tayo guilty. Amen po ba? Pero may panahon. Ako ay myself. Alam ko may isang araw na hindi ako nagkasala. Gumagana. Saan yun? Pwede dito. Hindi sa bahay namin. Kundi, nung nandun ako sa prayer mountain, doon lang ako. Walang kahit isang mumu ng kanin na nasa tiyan ko o nasa tiyan ko, tubig. Nandun ako for more than 30 days. Talaga ito. Sa tingin ko. Kasi ang ginagawa ko po doon, nagbabasa ng salita ng Diyos na ano, yun pa lang yun. Pero pag lumabas ko sa prayer mountain, paglabas ko lang, pagsakay mo pa lang ng jeep, papunta dito. At sabi mo ng Biblia, ang nagsasabing wala siyang kasalanan ay sinungaling. Amen po ba? Kaya tayong lahat, pag may naririnig pa ako, parang masyadong spiritual naman itong magsalita na ang isang Kristiyano hindi na nagkakasala. Kunin ka na sana ni Lord. Hanggang ngayon, ewan po kung may mag-a-agree sa akin, hanggang ngayon si Pastor nag-i-struggle. Hindi nga ako lumalabas ng bahay namin nang walang magandang dahilan. Baka madaya ako. Hinahanap ako. Nandun po kami kila Kirit, birthday ni Kirit, may nagtanong po sa akin, Pastor, yung mga pastor ba, hindi na nahuhulog sa pagkakasala? Hindi, uwi na tayo. Sino nagsabi sa iyo? Di ba? Kaya lang sapat ang grasya ng Diyos. Walang kasalanan hindi pinayaran ni Kristo dun sa cross sa Kalbaryo. Tandaan po natin, gusto ko lang linawin, magkaiba po yung namumuhay sa pagkakasala at sa namuhulog sa pagkakasala. Hindi po ba yan? Malinaw po sa atin. Baka magtatanong pagkalis ka pa, yan si Pastor Ramirez, si Pastor Roswell, matatanong nyo na naman. Okay, tuloy po tayo. No, this blind man, no future at all. Wala na siya pagkatapos ng kamatayan, wala na siya iniisip na kinabukasan. Kasi alam niya pagkatapos ng kamatayan, tapos na ang lahat. Pero it contradicts doon sa biblical concept na merong life after death. Dahil bulag siya sa kanyang pagiging makasalanan, hindi niya nakita, may pag-asa pa. Bakit? Dahil sa kasalanan.
Ang ganda po ng istorya na to, na kahit balik-balikan po natin, seeing natin, proud for suffering. Pag binasa po natin yung verse 36 hanggang 38, makikita po natin, iba't ibang klase ng tao na bulag sa katotohanan, no yung kanilang tinutuya, yung kanilang nilalait, ayan pala ang kanilang magiging sana o disinsanay tagapagligtas. At kasalukuyan po, o sa kasalukuyan, marami pa rin pong bulag sa katotohanan. Makita po natin, masyadong mga relihiyoso, pero hindi pa rin nila nakikita ang totoong Kristong magliligtas. Ngayong Semana Santa, maaaring iba get together with their family, or with your family. Please, kahit naman lang, magbukas, pinanta po natin kanina, magbukas man lang ng pagkakataon sa isip ng mga mahal mo sa buhay na si Kristo po ay nagbukas ng daan patungo sa iyo. Amen po? Na yung kanilang pagkabulag spiritually ay gamitin po tayo ng Panginoon just to pray for them, open their mind, their thinking na, ay, teka muna, ang celebration na ito ay may dapat magandang patutunguhan. Hindi katulad sa panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, kahit mga prominenteng tao, hindi po nila nakita ang katotohanan ng salita ng Diyos. Mapalad ka kapatid, sabihin mo sa katabi mo, mapalad. Mapalad ang lapat mo. Kasi ngayon, alam mo na ang dahilan kung bakit si Kristo, sabi ni Pastor Jose, ang palad mo, ako na pangasawa mo. Ang palad mo, Kristiyano ang napangasawa. Amen? Amen. Hindi na ba natin palakpakan ng Panginoon? But, kasi ganito po ang buhay, habang na-appreciate po natin ang kabutihan ng Panginoon, unti-unti po, nagbabago po yung pananaw natin sa buhay. At unti-unti din po, nagkakaroon tayo ng magandang kinabukasan. Ano ba? Kahit minsan si Brother Carlo, nararamdaman niya. Parang nag-iisa lang ako sa buhay. Nandiyan lang yan. Kapatid, baka hindi mo pa talaga nakikita kung sino siya. O kaya nakikita mo, hindi niya rin nakikita kung sino ka. Pwedeng ganun. Pray lang. Manalangin, Lord, buksan mo. Buksan mo ang daan. Patungo sa Kanya. Kaya tanongin mo, pwede magtanong. Basta ano? Nakikita mo ba? Biro lang. Kapatid, these people in the book, in verse 36 hanggang 38, is mockers. Amen? Mga taong imbis na tumanggap sana ng biyaya, imbis sana magpakumbaba, ay nilalait pa ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi po sa Psalms chapter 1, verse 1, Blessed is the man, and I believe we are the man, who does not walk in the counsel of wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. Napalad tayo. Amen? Kasi, gusto ko pong linawin na yung righteousness, yung holiness, yung pagsisigap po natin magbago, ay hindi para maligtas tayo. Yan po ay bunga ng kaligtasan meron tayo, kaya tayo magbago. Amen po ba? So malinaw po dapat yun. So sabi dito, this person is arrogant person and proud, verse 39, saying, are you not the Christ? Save yourself and us. During those 6 hours on the cross, one thief saw something unusual. The king plays and the other thief did not. Blinded and proud. And 1 Peter chapter 5 verse 5, God opposes the proud, but gives grace to the humble. And with that, we are going to the second person. The humble become blessed, even though he was dying also. Amen po ba? But tingnan po natin yung karakter kung ano po ang meron. This person
admitted, but accepted. Why? Sabi niya, ikaw at ako, sabi niya, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw at ako ay pinarurusahan katulad niya. Tayo ay marapat lang tayong parusahan sapagkat meron tayong ginawang kasalanan. Tama po ba? So meron pong admission, meron pong acceptance dun sa kaniyang buhay sa harap po ng Diyos. Ang katunayan, wala naman po tayong maitatago. Kahit may magkaroon po tayo ng kaisipan na mas matuwid tayo sa iba at mas banal tayo sa iba. Wala naman po tayong maitatago sa Panginoon. Alam po yun ang Panginoon. Ngunit minsan, natutuwa po ang Diyos kapag marunong po tayong tumanggap ng ating mga pagkakamali. Ang mahirap pong turuan sa church, yung marami pong alam. Yung matagal na minsan sa ministry, sila po yung mahirap turuan kasi marami na silang alam, marami na silang experience. Mahirap turuan dahil mas matagal na sila sa ministry, mas matanda na sila sa ministry. And since na mas marami na silang alam kaysa din sa magtuturo. Pero tingnan niyo po, yung mga nagtuturo bago lang nagsishare ng mga kita niyo yung effectivity ng kanilang sinasabi. Seryoso sila. Di ba? So, parang ako kasi bilang pastor, kami po mga pastor, natutuwa po kami. Para po sa amin rewarding at satisfying kapag kami mga bagong Kristiyano nakikita mo namin. Habang yung mga bago pong nag-delete ng Bible study sa mission, kayo po, kabado po kayo pag nagsisimula. Sinilas din naman pag nagsimula pa. Pero sa amin po mga pastor, satisfying yon kasi nakikita namin na may second generation na nagtuturo ng salita ng Diyos. Na nakikita po namin yung mga pagpapagal namin, yung mga matagal na namin prayer, yung mga dapat itinutulong na namin ay ipinapanalangin pa namin para lang yung mga bagong mananampalataya ay matutong mag-involve sa Panginoon. Remember, nung una ka mag-share ng Word of God, di ba parang halos hindi ka makatulog? Di ba madaling araw na? Ganun ka pa rin ang paano gagawin ko, Panginoon? At least ngayon, naiintindihan mo na yung mga pastor na tumatayo dito. Hindi ganun kadali ang kanilang pinagdaanan para lang makapagbahagi ng salita ng Diyos. At kung minsan habang nagsishare ng Word of God, may nagte-text, may naglalaro ng fruit ninja dyan, may naglalaro ng candy crush habang si pastor nagpe-preach. Hindi ko ba alam kung gano'ng kahirap gumawa ng preaching. Kasi ganun din, dapat na ilagay kayo na kayo naman ang magturo. Nang sa ganun, ma-appreciate ninyo. Malaman ninyo ma-experience. Ang hirap na naman mag-aaral ng salita ng Diyos. Di ba? Ngayon, magiging seryoso. Alam ko na ang pakiramdam ng mag-share ng Word of God. Hindi ka mapakali. Ang hirap mag-aaral. So, makikinig ka. Di ba? Okay. So, yung mga bago dyan, congratulations. Welcome to the club. Palakpakan naman po natin. Natutuwa po kami. Yung mga pastor. Tandaan po natin, humility is one of our Lord Jesus Christ's teaching in the gospel. Amen po ba? Kasama po ng pagpapakumbaba ng isang kasamang papatayin at parurusahan, nag-admit po siya ng kanyang pagkakamali sa harap ng ating Panginoon at sabi niya, wala ka bang takot sa Diyos? Nagkaroon po siya ng karunungan immediately. Why? Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nung nagkaroon po siya ng takot sa Diyos, palagay ko nung magnanakaw kasi wala siyang takot sa Diyos, wala siyang takot sa kapwa. Pero nung kilalanin niya si Kristo, bigla siya nagkaroon ng wisdom. Amen po ba? Ang nagpapakumbaba po tayo. Ang weakness po kasi ng karamihan, natatakot magtanong, nakakahiyang magtanong, makasabi. Alam niyo, yung nagtatanong, yun po yung maraming nalalaman. Amen? So, huwag po kayong mahiyang magtanong, huwag na tayong magmarunong. Sa totoo lang po, kahit kami mga pastor, hindi po kami all-knowing. Kahapon po, may pumunta sa bahay mag-asawa. Yung nakareong linggo po ay
Sabi nung hindi na po sila atin ng church. Nagwala po isang Sunday, yung babae doon sa isang church doon na Pilipinas. So, ang feeling niya, mag-isa siya. Pag dumarating siya sa church, kung hindi siya pinigil ng marami, ganito ganyan, nag-iisa na lang siya. So, hindi ko po pinansin yung kanyang pagbabala. Matapos siyang kumalma. Saka po ako ng salita. Malumanay dahil lang. Para po sa pangkalahatan. Sabi ko, sis, kung may pinagdadaanan ka na iintindihan mo. At please, kung ano yung pinagdadaanan mo, huwag mo nang idamay ng iba. Hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon. Ang kasi sa bahay nga ako, sabi niya, sabi kasi yung isang model, mag-meeting tayo, kailan mga elder ng simbahan. Sabi niya, huwag yun ako damay-damay sa pagiging elder ng simbahan na yan. Hindi na ako atin. Kaya lang nga naman kontrahin po natin yun. Kung kung mag-asawa, nag-pray lang, nag-pray. Kahapon po pumunta sa church. Pastor, pasensya na po kayo sa video ko. May munting nakita ng simbahan eh. Ano po ba yun? Kasi po, ganito ganan. Kapatid, pag pumunta ka sa simbahan, kami mga pastor, hindi kami unawin. Alam namin na may problema ka. Kami po mga pastor, alam namin na ang isang tao pag pumasok sa simbahan, may problema. Nararamdaman namin na may problema, pero hindi namin alam kung ano ang problema. Tama po ba? Ngayon, kung hindi ka magsasabi sa amin kung anong problema mo, hindi naman namin mahulaan yun. Kahit si Madam Pauling, hindi na mahulaan yun eh. Alam namin na may problema, hindi namin alam kung ano ang specific problem. Ano po bang problema? Kasi ganito ba yan? Yung asawa niyo, tinalaga ko para maging preacher ng simbahan. Pastor, na-realize po namin na ginawa po namin. Nakayusin po namin, Pastor. Si brother po, sabi niya po, hindi naman siya mag-preach. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ko kami worthy para maging preacher. Sino ba ang worthy? Meron ba dito worthy? Kailan ba tayo naging karapat-dapat? Hindi naman tayo karapat-dapat. Maging itong dalawang pinag-usapan natin, hindi sila karapat-dapat. Kasi makasalanan nga sila. Kaya nga sila nandun eh. Tama po ba? So, pinorek ko. So, nag-sorry, humingi ng tawad, sabi ko mamaya mag-prepare tayo. Pero tinanong ko, hanggang kailan? Kasi pagka hindi na tayo magtuturo ng salita ng Diyos, tendency dahil hindi tayo magtuturo, hindi na rin tayo nag-aaral. Tama? Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, habang nagtuturo ka sa iba, tinuturuan mo rin ang iyong. Yan ang benepisyo ng tagapagturo. Ngayon, pag hindi ka na nagtuturo sa iba, ayaw mo rin turuan ng. So, sinong lugi? Di ba? Sabi ko, hanggang kailan? Kailangan ko malaman kung anong duration. Kasi pag sinabi pa lang isang taon, hindi pa kami natututo, hindi pa namin naayos yung problema namin. Isang taon, itinilaga pa sa simbahan para maging katuwang ng mga pastor, para mangaral ng salita ng Diyos. Privilege, no? Hindi ka wala ng simbahan. Kasi maraming itatayo ang Panginoon para maging leader, para mag-share ng word of God. Pasalamat ka man, hindi namay ka, hindi ka nga sa ito mismo nagsabi, you are not worthy. But then, kasama ka sa line-up ng preacher. Gano'ng katagal? Hindi ako ganyan. Gusto ko, ako yung tao na kapag may ginawa ako, gusto ko may resulta. Gano'ng katagal yan? Na magpapahinga para ayusin yung problema. Kasi pag hindi ko binigyan ng time limit, baka sabihin kalahating taon, hindi pa namin naayos, pastor eh. Paano yung nakatalagang ministeryo, mapapabayaan yun. Kaya ko naman yun. Di ba? Ilang taon ko naman ginagawa eh. Kailangan mo nakatulong. Di ba? Kung wala ako, ano sila? Ano, pastor, mga 3 buwan. Sabi ko, isa ito mahaba. Pag mag-ayos ba kayo ng problema, mag-usap kayo kasi si Makmak. Wala na sa bahay. Makmak, pag nag-ayos ba kayo ng problema, may problema kang pinagdata, 3 buwan? Diba? 3 buwan kayo mag-ayos ng problema nyo? Nakakaba nun. Pwede nga pag-usapan ng isang gabi yan, heart to heart. Tama po ba? Wala pa kang
Diyos ko, kung marunong lang kayo, alam nyo na hindi nyo kaya, ipagkatiwalaan nyo sa Panginoon, humingi kayo ng tulong sa banal na Espiritu. Isang oras lang kaya nyo. Mag-sorry-sorry lang tayong dalaw. Sabi natin, sikapin natin, masunod ang kalooban ng Panginoon. Isang oras lang ayos. 3 buwan. Isang time yun kung nag-aaral ako. Isang time yun. Mahaba. Mahaba. Bigyan sa akin. Sige, Pastor, 2 buwan. Mahaba. 1 buwan. Mahaba. O sige, ayusin niya. Kasi yung lupa po namin, yung lupa na tinatayo ng simbahan sana doon, hindi pa masyadong ligat, ini-invade po na ba? May nagbakod na, pati yung report sa likod na, binabakod. Eh, Pastor, kasi mag-ayos pa tayo ng lupa, ganyan. O sige, 1 buwan. Pero, ayaw kong absent yung simbahan. Tuwing gawain, prayer meeting, Bible study, Sunday, nandiyan tayo. Kasi mga kabataan, they look up you as a leader of the church. Dapat makita, wala ka. Kailangan mo sabihin sa church kung anong problema para hindi sila magtatanong bakit hindi tumatayo si brother sa pulpito. Para kapag maisip nila. Diba? Kailangan sabihin natin publicly. Pero ito pag-ayos. Diba? Gusto mong ayusin ang sarili mo, ayusin. Hindi pwede pagkahaba-haba. Gusto naman. Alam mo naman ang Panginoon ng kahinaan natin. At katulad ng lalaking ito, tinanggap na yung kanyang pagkakamali. Minuto lang yun eh. Sabi ng Panginoon, today you will be with me in paradise. So nabuksan ang kanyang kaisipan, nabuksan ang kanyang pananaw, nagkaroon siya ng pag-asa, nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Why? Because he admitted, he accepted. He was nothing. But when conversation, nagkaroon ng encounter. Sabihin natin encounter. Kapatid, baka naman hindi ka ba nagkakaroon ng personal encounter dito? Kasi leader ng simbahan, pastor, yung tatay ko, yung nanay ko, kaya sumama kami mo. Everyone, every individual must have an personal or individual encounter with Jesus Christ. Kung paano yun, kami si Pastor Pastor at si Pastor. Kasi pag tinignan niyo po, kahit si Paul nagkaroon na personal encounter kayo. Mga disciple, Peter, James, everyone in the Bible nagkaroon sila ng kapatid, baka wala ka pang personal encounter. By the way, dito G12. What I'm saying is, the biblical teaching na ang bawat isa ay magkaroon ng individual personal encounter with God. Katulad ng Sister Lisa. Diba? Pagka nagkaroon ka na ng personal encounter, I tell you, your life will become changed. Little by little, nagkakaroon po din ng progresivong paglago spiritual. Amen po ba? So, mga kapatid, kung titingnan po natin yung verse 40 at saka 41, sabi po dito, ngunit pinagsabihan naman o pinagbigaan ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarurusan din tulad niya. Tama lang na tayo marusan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. So, kinikilala niya. Sinong hindi masama? Sinong walang kasalanan? Amen? Napakabuti ng kalooban ng taong ito, mga kapatid. Maaari hindi natin alam yung tunay na sitwasyon nung siya ay talagang pang magnanakaw. Pero nung mga harap na si Kristo, nung magkaroon siya ng personal encounter with Christ, nag-admit siya, nag-accept siya, na walang kinabukasan, no future at all when Christ is nothing at all in your heart. Amen. Kaya lang tayo nandito, nag-i-exist tayo, nakakapaglingkod, nakakapagpuri sa ating Panginoon because of Christ. He suffered a lot para sa iyo, para sa akin, ang hirap puso. Binayaran niya yung full payment of full penalty of sin, binayaran ni Kristo. Kaya tayo ngayon ay nag-i-enjoy, nakakasayaw tayo, nakakalundag tayo, nakakapaglingkod tayo, nakakapagsiyaw tayo. Dahil sa ginawa ni Kristo. Nabuksan ang kanyang kaisipan, maging ang langit, ang paraiso,
ay nabubuksan sa isang taong kumikilala at nagsasubmit sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So makikita po natin, napaka-importante po yung pag-accept niya. He recognized that Jesus was not dying for himself, but for another. He recognized that every person, a human being, must fear God. Because again, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. He recognized that a transaction was taking place between God and man. At ang transaksyon na ito ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Naging tagapamagitan ang ating Panginoong Jesucristo upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So ano bang sakripisyo o yung penitensya? Ano bang ibang term nila dyan? Si brother, ano yung tawag dyan? Ginagawa niya dati, brother? Pagiging devoto ng bawat isa, kung wala yung totoong Kristo, mababaliwala din. Walang silbi, walang kabuluhan, yung pagiging devoto. Yung mga sakripisyo, pagpipinitensya natin, kung walang Kristo na kinikilala mo, walang hope ng kapatid. Did this because he recognized Jesus Christ. Both of them were dying for the same crimes, same sentence. Both of them were thieves, but the only difference lies in the fact that one believed in Jesus Christ and the other didn't. So you can differentiate two persons at the cross of Calvary and also the Lord of another. Hoping and praying that today we are different we have different perspective. Amen po ba? Yung nagbabago yung ating pananaw, nagkakaroon po tayo ng vision sa ating buong buhay bilang mga kapatid. Nagkakaroon tayo ng pangarap, mga kapatid. Ang taong walang pangarap, wala nang mangyayari sa ating buhay. I tell you, sa minister, sa totoo lang, hindi, totoo po yun. Tumitigil ang pag-inom o pagsisikap ng isang tao pag wala na siyang pangarap sa isip. Because there is power in faith. Kaya dapat patuloy po tayong mangarap individually. Sa business mo, sa personal life mo, sa family mo, especially sa ministry. Amen? Na para ba sabihin isang araw, yung pulpito, tatayo din ako dyan, magsasabi ng pagkakas. Magpapatotoo ako, sasabihin ko, mabuti ang Diyos sa buhay. Kahit hindi ako mabuting tao, naging mabuti lang ang Diyos sa buhay. Amen po ba? Mga kapatid, we will receive the same promise from our Lord Jesus Christ according to verse 43. Today, you will be with me. Sabi ng isang magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Yung kanyang panalangin, maalala na siya ng Panginoon. Pero ang pangako ng Panginoon, magiging kasama kita. Imagine that promise. Very important promise. Makakasama kita. Magkakasama tayo doon sa paraiso. Paraiso na pangarap ng lahat ng tao. Amen mo ba? Nanay ko po, Gloria ang pangarap. Ay mapilyedo niya po, paraiso. So, Gloria na ang paraiso pa. Amen. Dito pa lang sa lupa, may paraiso na po. Amen. Paminsan-minsan may patikim po na paraiso sa akin ang Panginoon. Sa buhay ng paglilingkod, yes, maraming sacrifices. Sometimes there are suffering. But most of the time, may paradise sa heart natin na nararamdaman po natin. Dulot ng sakripisyo binigay sa atin ng Panginoon. At ang cross, imbis na sumpa, nagiging tagumpay para sa ating lahat. Sapagkat doon, dinala at pinasan ng ating Panginoon ang lahat ng ating pag-uulat. Ang lahat ng ating mga kasalanan. Ang lahat ng pagiging rebelde natin sa Diyos.
Ang lahat ng pagiging kaaway tayo ng Diyos, dinala doon ng ating Panginoon. Kaya, si Kristo po ang promise dito. Ilang tao na ang nangako sa inyo na nabato naman? Ilang pag mag-birthday ka, may mga nangako, di ba? Pag nangangailangan ka, may nangako, sabihin mo lang, basta pag kailangan mo, sabihin mo lang. Siyempre, nahiya ka naman na magsabi sa panahon na yan. Di ba? May nangako nga sa akin, Pastor, mapatuloy lang ako sa Australia, Pastor, binigyan kita ng pinakamagandang gitara. Kahit string lang. 3 na ang naging anak doon sa Australia, kapatid. Naging citizen na sila, buong pamilya, 5 na sila. Nakailang balik na sa Pilipinas, kahit string, nga. Hindi na naalala si Pastor. Yung mga nanalangin. Maraming gano'n sa simbahan, di ba? Promise ng promise. Promise, Pastor, palampasan ko lang ito. Yumaman lang ako. Eh, mahirap ka pa nga. Kaysa na naman, lalo na pag yumaman. Di ba? Tama ko ba yun? Andito si Kristo nagbibigay ng pangako, pero yung iba, sa iba naghihintay ng pangako. Pag si Yorme kaya ang nanalo. Pag si Pacquiao kaya, di Pacquiao, baka ibigay sa'yo. Pag si Ping kaya ang nanalo. Baka mga Ping kayo. Pag si Lenny kaya ang nanalo, kaya pag si Bongbong kaya ang nanalo, baka may tigi-isang bar tayo ng ginto. I tell you, sabi ng Biblia sa aklat ng Jeremias, sumpain ang masa sa mga tao. Ang nasa inyo, hindi tayo magtiwala. What I'm saying, yung full trust natin. Yung tiwala natin sa buhay nito, hindi sa galing at husay natin. Ni kanino mang kandidato ng pag-asa ng bansa ay walang ipasok kundi si Kristo. Blessed is the nation whose God is the Lord. Sabi ko ng Bible. Ngayong 2020 election, alam niyo prayer ko, yung mga Kristiyano magkaroon ng karunungan. Bakit? Madalas po, hindi natin namamalayan, bumuboto lang tayo doon kung sinong popular, kung sinong nangingibabaw doon sa survey, kung sino sa tingin natin ang akala natin mag-aahon sa atin sa kahirapan. Mga kapatid, ako, ilan na ba ang binoto kong hindi nanalo? Pero yung last time, nanalo naman yung binoto ko. Pero marami na akong binotong hindi nanalo. Ikaw, ilan na yung pinag-pray mo at binoto mong hindi nanalo? Minsan nga, kung sino yung ayaw mo, yun pa ang nanalo. Diba? Anong ibig sabihin? Walang sino mang makakapigil kung sino ang kalooban ng Diyos na maupo para sa bansang Pilipinas. Amen? Ang malupit nga yan, pati mga pastor, nag-away-away. Malungkot to. Kasi may mga kabataan na blinak yung bagong atin lang ng church. Yun, puro kinalaman na maka-yanto siya, sila hindi. Blinak. Ganun kaigsi ang kanilang pananaw. Tapos ng eleksyon, ay pumunta po kayo sa Polo Club. Makita niyo, after election, yung mga kandidato, ando nagkakapi silang lahat, kasama. Pero yung mga grupo-grupo ng mga Kristiyano, magkakagalit pa tapos na eleksyon. Sana hindi tayo pinag-iiwa-iwalay ng mga kandidato natin. Kasi pagkatapos ng eleksyon, tapos na ang laban. Amen? Kung sino nanalo, kung sino inupo dyan ng Diyos, supportahan natin. Amen po ba? Kasi, yun ang pinayagan ng Diyos. So, ang magagawa natin ngayon, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, as part of the promise giver, tawagin po natin ang Diyos. Lumapit po tayo sa Kanya. Humiling tayo ng karunungan na yung gusto niya, yun ilagak sa puso natin. Ang marami pong grupo nag-claim na yan ang mananalo kasi dinala ng iglesia, dinala ni Kubuloy. Ang dami na po nilang dinala na hindi na mananalo. Di ba? Kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun ang mananalo. Kaya ipag-pray natin, yung kalooban ng Panginoon, makita natin, para yun ang may boto natin bilang mananampalataya.
Amen po ba? Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng pangako. Hindi ang ilang kandidato nang nangako sa atin na kinalimutan naman tayo nung nakaupo na. Paglapit natin, hindi naman tayo kita. Sabi mga pastor, ilan ang lumalapit na mga kandidato na nasa Antipolo ako? Ilan ang kandidato pupunta doon kahit barangay election? Ang liit lang ng simbahan namin, napupuno ng mga kagawad, ng mga barangay captain. Pagkatapos ng election, wala na sila. Bye-bye to decade na sila eh. Kasi hindi na ako kilala. Di ba? Lalapit ka sa barangay, bago ka makarating kay kapitan, dami mo munang pagdadaanan. Di ba? Magtiwala po tayo sa Panginoon kahit na si Kristo sa kanyang kalalagayan, hubad. Dala ang kahiyang meron po tayo. Dying at the cross, but Jesus Christ is the promise giver. Amen po ba? He blesses those who accept and admit their shortcoming before God. To those who will acknowledge Him, He will give the promise of paradise and the forgiveness of their sin. Isaiah chapter 1 verse 18. It says, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sin are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Lapit tayo sa Diyos. Ano mang sitwasyon mo, ano mang kalalagayan mo, gaano mang kabigat, gaano mang kalalim, gaano mang mahirap, pagkatiwala natin sa Diyos. Because He cares for us. Sabi po ng Romans, chapter 8, kung naibigay niya ng Diyos, kung naibigay niya si Kristo, ang ating tagapagligtas, hindi niya kayang ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. So yung tiwala natin, ilagak natin dun sa promise giver na kahit kailan hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Pag sinabi ng Biblia na siya ay nagpapagaling, pag sinabi ng Luke chapter 1 verse 13 at 37, with God, all things shall be possible. Pag sinabi ng Biblia na siya ang magpuprovide, siya ang magpuprovide. Beyond our capacity, beyond our ability, ang Diyos ang magbibigay ng katuparan sa lahat ng pangako sa kanyang salita. Amen po ba? Hindi tayo kapatid. Sa panahon po natin ngayon, because of COVID-19, ang dami pong nangyari. In a matter of 2 years, ang dami pong nangyari. At apektado po tayong lahat sa mga nangyari. Hindi po natin kayang hawakan yung sitwasyon, pero mababago po natin yung ating damdamin dun sa sitwasyon na pinagdadaanan po natin. Magtiwala po tayo kay Kristo na nagbibigay lagi sa atin ng kanyang mga pangako. The victory at the cross of Calvary is the victory of God, because man, to save sinner who recognize his life without God, is miserable and worthless, to be punished by death and eternal separation with the Savior. Kasi nga, re-reject na si Kristo. Dahil yung isa, tinanggap si Kristo. Amen? The promise giver. At paradise is available for those who admitted and accepted the Lord Jesus Christ. Kung yung paraiso ay kaya niyang ibigay sa isang tao parehong kalalagayan o mamamatay na, sa'yo pa ba yan? Kompleto ka pa ng bakas. Malusog na malusog ka pa. Masigla ka pa. Ay, niya ibigay sa'yo. Mga kapatid, ang tawag po dyan, partnership. Sabihin po natin, partnership. Partnership, sapagkat ang Diyos ay laging gumagamit ng instrumento para matupad ang kanyang kalooban sa lahat ng tao. Amen po ba? Kaya minsan, pray tayo ng pray, pray tayo ng pray, pray tayo ng pray. Nakalimutan natin yung sagot para sa panalangin natin. Tayo po isa. Sometimes, when you pray, be ready to be the answer of your prayer. Siya ang nagbibigay sa katugunan, pero ikaw pala yung instrumento para magkaroon ng katugunan, yung panalangin mo. Ang makakatulong pala mismo sa iyo, ikaw din, kailangan mo na magsabi, yes, Lord. Yes, Lord. Ang dami mo nang tinignan, parang ang blind man.
nang hinanap, ang layo ng tingin mo, yung pala nasa harap mo lang, katabi mo lang pala. Siya na pala. Ang dami mo nang pinanalangin, ang layo ng tingin mo. Yung pala yung biyaya sa'yo, andyan lang pala. Hindi mo na kinakailangan maglakbay. Hindi mo na kinakailangan ng 150cc o 400cc, 1000cc para marating. Kung makuha yung pangako ng Panginoon, nandyan ka na. Ilang hakbang lang ka. Abot ka mo ilang Panginoon. And in fact, just breathe away. Pray away yung promise. Tingnan ko ba? Si Kristo ay hindi ko malayo sa akin. Tayo lang po ang malas sa akin. Ngayon, Semana Santa, kundi pa yung week, may Holy. As we celebrate Holy Week, di ba? Marami tayong activity sa church, marami tayong gusto gawin. Ako po, alam niyo gusto gawin. Di ba, Pastor sabi? Siguro 25 o 28. Doon po kami ng Christmas. Kasama po na aming pamilya. Gusto ko muna magpahinga. Hindi po. 4 to 5 days po. Kasi may mga ministry po tayo na nakaabang at dapat yan pa na. Bago mag-Pierde, siyempre meron tayong youth fellowship. Biyernes ng gabi, nandito na po kami. Para kinabukasan ng Sabado, sama-sama po ulit tayo. Hindi po ba? Nakaplano po kami, sabi ko, halos isang taon po yung, sa totoo lamang po yung stress. Last week po, nagkatrangkaso ako. Kala ko nga, hindi po ako makapunta dito. Ang sakit po na lalamunan ko. 3 days ago, kumuha po ako ng stick, nilagyan ko po ng bulak, sinawsaw ko po sa mainit na tubig ng may asin. Pinalkal ko po yung lalamunan ko. Bakit? Marami pong spot. Alam niyo po yung pag nagkasingaw kayo dito ng isa, di ba ang sakit-sakit? Pero try nyo, masakit siya, ganunin niyo ng cotton buds, tanggalin niyo yung kulay puti. Pag natanggal po yung kulay puti, nawawala na yung sakit. Para kung pag ilang gabi hindi ako makatulog, hindi ako makapagsalita kasi parang may apoy ako sa lalamunan. Nawala yung stick, lagyan ko ng bulak. So ako suminit yung ginanong ko. Tamo yung bulak ko, dumudugog po talaga. Tsaka yung laman ng sikmura ko, lumalabas na. Konting sakripisyo, pero after nun may kaginawa hanggang mararamdaman. Sabi ko, mag-preach ako, lumayas ka dyan, umalis ka dyan, mag-preach ako. After 2 days, medyo malagpa ng konti, pero nakakapagsalita lang. Noong unang ulan po kasi kung maghapon, nagpapatag ko ako ng lupa. Yung maghapon po yun ako nagkatinuhan ko. Pupo, sipo, medyo rin ang pasag. Pero, siyempre, katulad ng kalooban ng Panginoon, katulad ng pangako ng Panginoon, ganito lang naman ang buhay. Kasi don't make life complicated. Asa na ba si David? May member ba kayong David dito? David. Dave. Naalala ko na po. Nag-challenge ko bago yung Bible. Marta yung ginawa ko. Siguro may nakakaalala ko siya. Katulad po ng nangyari ng Panginoon. Ito po, yung King James Version, luma na tiglok-tiglok nila. Ang biyaya po ng Panginoon, katulad ng kanyang pangako sa verse 42, napakalinaw po niyan. Today, you will be with me in paradise. Ang linaw po niya. Parang ganito na, halimbawa lang. Yung promise po ng Panginoon, ibinibigay niya sa lahat ng nagpapamagwa sa pero hindi na lang ako gano'n, wala na yun. Tama po ba? Hindi naman po siya dito. Halimbawa, sabihin ka, hindi sa'yo lang itong Bible. Ayaw na, kasi itong mga natin, Kinig sa inyo po yung Bible. Ito na din ang pangako ng Panginoon ng kapatid. Kung si ate may walang action din ang pera. Hindi niya kayang tumayo. Hindi niya mabasa kanya ito. Diba? Katulad ng pangako ng Panginoon, kailangan mo ginagawa tayo. Na tayo pumunta ng simbahan, ay ito. Hindi. Mga hindi ako pin. Na tayo pumunta ng simbahan, umatin tayo ng church,
matag tayo ng mga gawin para yung pangako ng Panginoon na para sa atin, ay makita natin ito, may bigay sa atin. Amen. Hindi po nagbiro ang Panginoon sa atin, di ba nagbibiro siya ng nandito sa kausap ng Panginoon? Hindi. Bibigay sa atin. Pero may gagawin po tayo. Amen po ba? May gagawin tayo. So, isang simpleng bagay na. Minsan, tayo. Hindi mo pinakailangan forward dito. Hindi po ako, hanggang sila sinabi talaga sa amin ng Panginoon. Yun, sabihin mo kay sister, kay brother, forward. Pero hindi po ako malakas ang gagawin. You can stand and pray. With your faith, you stand, you can pray. Hindi na kailangan forward. Amen. Gusto mo ng pangako ng Panginoon, matanggap mo. Hindi lang para iso ang pangako sa atin ng Panginoon. Yung araw-araw na buhay po natin may pangako sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sabi po dyan, the remarkable statement to one of the thieves that day, he said today you will be in paradise. And that very day, the thief who according to the Romans law was not fit to live on earth. Yung magnanakaw po ngayon, sabi po ng Romans law, hindi siya karapat-dapat na mamuhay. Kasi nga, karapat siya magnanakaw. Went to be with the Lord Jesus Christ at the paradise, but the other did not. Both had even condemned for the same crime committed, and both are dying for the same crime. What was the difference between of them? There was not any. Both of them were thieves. The only difference lies in the fact that one thief recognized and believed Jesus Christ, but the other is not. Ikaw ngayon ang pipili, kapatid. Ikaw ngayon ang magpipili. As we pray together, speak to God, Lord, I am the second one. And I want that paradise in my life. I want also in my life, bago yung paradise yun, dito tayo. Matanggap ko ang lahat ng pangako mo sa akin, ang pangarap ko ay magkaroon ng kaganapan mula sa araw na ito, unti-unti kong lalakaran o tatayakin ang pangarap ko na kasama. Kasi ako naniniwala ako na yung isang magnanakaw kasama ni Kristo. Amen. Sa kanyang paradise. Ganon din po sa atin sa umaga ito, pwede po tayo tumayo at manalangin na Lord, yung aking pangarap sa pamilya ko, sa negosyo ko, sa ministeryo na pinagkadiwala mo sa akin, ay unti-unti magkaroon ng kaganapan. Amen po. Manalangin po tayo. As we bow our heads, as we close our eyes, let us pray together. Hallelujah. Father God in heaven, salamat po sa iyong kabutihan at katapatan, magpakailanman ito ngayon. Bukas na ulit kung pakailanman ito ang pulo, hindi po kayo nagpapano. So, umagang ito, mga banal, hinihiling po namin ang patuloy na pagkilos nyo, ang patuloy na paggalaw nyo, ang patuloy na kapangyarihan ng Santong Espiritu na magbibigay sa amin ng lakas at kaalaman upang matanggap po namin ang bawat biyayang pangarap na nakalagay po sa aming mga puso. Nakalagat po sa aming mga puso. Amang banal, nakatayo po ang bawat isa. Kasama ng pananalig at pagtitiwala na ikaw nga po, Panginoong Hesus, ang nagbibigay ng pangako sa bawat isa. Pangakong may kasiguruhan sa buhay ng walang hanggan. Pangakong may kasiguruhan dito sa buhay, sa ibabaw ng lupa. Na nagsabi sa amin na hindi kami iiwan ni pababayaan man. Na nagsabing lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigat ang luba ng inyong pasanin at kayo aking pagpapahinahin. Nagsabi sa amin, kaya may kang magtiwala kung puso at huwag kang mananakan sa sarili mong marunungan sa isang muling sa lahat ng mga balak at kang tutupak sa lahat ng mga balak. Nanangako sa amin, Panginoon, mula po sa iyong salita. My God shall supply all your needs according to His riches glorious in Christ Jesus. Kung pangako lang po ang banal ng pag-uusapan ang iyong salita, ay puno-puno po ng pangako. Ngunit sa umagang ito, nais ko po, Panginoon, sa iglesia nito,
ng Divine Word of God Church. Lord, I pray in the name of Jesus. Napatuloy po ngayong magbukas. Nang durungawan ang kalangitan ang tubos ang iyong pagpapala sa bawat isa. Sa bawat pamilya, sa bawat miyembro ng iglesia nito, sa pangunalang ni Pastor Joshua at ni Pastor Mini, Panginoon, kami po ay nagbubukas ng aming mga buhay sa inyong harapan. Para po kay Pastor Joshua, kumpletong lakas at kagalingan. Patuloy niyo pong pagkaloob, Panginoon. Para kay Pastor Mini bilang asawa ng pastor at bilang pastor na tinulungan sa iglesia nito. Patuloy po kayong magbigay sa kanila ng pag-ibig at pagmamahal ng kanilang pagiging mag-asawang lingkod ay maging halimbawang tutularan ng mga leader po ng iglesia ng bawat kapatiran, bawat pamilya narito, bawat mag-asawa. Nila sila po ay mabuting ihemplo sa pagtataguyod ng mabuting pamilya at paglilingkod sa iyo, please. Pagpalahin din po sila na aming tinitingala ang iyong tinalaga sa iglesia. Kasama mga ng iglesia, mga membro ng iglesia ng Divine Word of God Church, I pray na kami po ay bigisin ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Sama-sama. Nagtutulungan, nagmamalasakitan, nagmamahalan, nagtitinginan, hindi bulag sa kalalagayan ng bawat isa, kundi bukas ang kamalayan sa bawat pangailangan, handang magsakripisyo, handang magmahal, handang sumuporta sa bawat kapatiran, anuman ang meron po kami. Hayaan niyo po na kami po ay maging instrumento ng kaganapan ng iyong pangako sa bawat kapatiran. Salamat po sa iyong salita, salamat po kay Kristo, salamat po sa istorya ng krus doon sa krus, sa Kalbaryo, Panginoon. Nagbigay sa amin ng tagumpay at pag-asa. Bagamat sa inyo ay sakripisyo, biyaya para sa amin na lubos po kami nagagalak, Panginoon, sa umagang ito. At lubos po kami nagtitiwala sa kaganapan ng iyong mga pangako sa iyo pong salita. May iba't ibang pangako sa puso ng bawat isa. Kayo po magbigay ng katuparan sa umagang ito. Hinihiling ko po, Panginoon, na hayaan niyo na magamit niyo po fruitfully and effectively. At sa lahat ng biyayang pinagkatiwalaan niyo po, patuloy palagunin sa pamilyang ito ng Iglesia ng Divine Word of God. Salamat po sa mga ito, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. God bless you all.